Is this being live stream? Ito, you okay ko ba ito? You okay ko ano?
Ayan, hello, good evening Good everyone. Sa evening, mga everyone. prayer partners na narito, good evening. Naggabi If you are po. watching us online, good evening sa inyo. And dahil narito kayo sa ating Power of Prayer Online, wala naman po tayong face-to-face na POP, it's always online. Hindi lamang po kayo mga viewers, you are online worshipers and we welcome you. We welcome you tonight. Alam niyo po, alam niyo na yung gagawin. Like and share this broadcast, live broadcast, and i-comment niyo na yung mga prayer request niyo or praise items doon sa ating comment section. Okay? Just like that, it's the second month of 2026. Okay? February na po, mga prayer partners. And also, just like that, nag-resume na ang first ever POP natin for 2026. Yay! Masaya ba kayo mga... Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. So, welcome again sa inyong lahat. Tanong ko lang sa aking mga prayer partners na nandito sa Zoom. Naniniwala ba kayo na ang ating mga salita ay may kapangyarihan? Amen. Yes. Asang kamay Yes. na naniniwala na ang ating salita ay may kapangyarihan? Yan. Kung kayo ay naniniwala na ang ating mga salita ay may kapangyarihan, imagine prayer. Tingnan niyo po dyan sa aking background. If words have power, imagine a prayer. So napaka-importante po nating ginagawa. No? We are praying. No? If we believe words have power, imagine a prayer. At ngayong gabi, corporately, we will pray for all your prayer requests na i-comment sa ating comment section. No? But before we do that, sa ating mga prayer list na nandito, mga kahontahan ko, share naman tayo tungkol sa ating recently concluded na 21 days prayer and fasting. Tanong ko sa inyo, anong pangako ni Lord ang pinangahawakan mo for this year? Chris, starting with Chris. Ano pangako ni Lord? Nakamute pa si brother. Ayun. Okay na po. Magandang gabi po sa bawat isa. Ano po? Good day. Happy February po sa bawat isa. No? So, praise the Lord. So, ang pinangahawakan ko pong pangako ni Lord. No? So, napakaraming pangako po ng Panginoon sa atin na talagang ating kalakasan, ating sandigan. No? So, yung favorite na promise ko po ni Lord doon yung I will answer you. So, yung from Matthew chapter 7 verse 7 to 8. So, share ko lang po, meron po kasing isa talagang prayer request yung boss ko. So, 3 years na po namin siyang pinagpe-pray. So, 3 years ko na din po siyang sinusulat sa Yenos. At nagpapasalamat po ako sa Lord dahil bago po matapos yung 21 days prayer and fasting, talagang tinugon na ni Lord yung mabenta po yung lupang binibenta po sa Batangas. So next week po ay magpipirmahan na po. So thank you Lord. Talagang si Lord po talaga ay tumutugon sa panalangin natin. Hindi po to yung tungkol sa gaano katagal. Pero yung katotohanan na ang Diyos ay talagang nakikinig sa mga panalangin natin na talagang pangahawakan natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa pamamagitan ni Lord, tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na ipag-pray yung iba, no? Amen. In that case, we are intercessors. Tanungin naman natin sa bandang kanan ng screen ko si Brother Noni. Ano ba ang maiaambag mo tungkol sa topic na to? Pangako ni Lord. Hi, good evening po. Good evening sa lahat. Yung pangako ni Lord na nakita ko, yung pinanghawakan ko, yung I will give you peace. Alam naman natin na yung naranasan ko, no, nagkasakit ako. Pinapray ko talaga kay Lord yon. Lord, kung sana bigyan mo ako ng kapayapaan na tanggapin itong sakit na ito. At tinugon naman ni Lord. Kasi one time nagpe-pray ako, naalala ko yung mga kabutihan ni Lord sa akin. So yun naging open up na maranasan ko yung confident na si Lord ang may control ng lahat. Kaya nagkaroon ako ng peace sa buhay nung journey ko nang ako ay nagkaroon ng karamdaman.
At makikita naman talaga yung result na talagang hindi ako nag-worry doon sa sakit ko. At yan ay patunay nga na kasi pag nag-worry ka, hindi ka makatulog eh. Ako yung tulog ko talagang tuloy-tuloy. Kaya nga yung partner ko, sinasabihan ako na, baby ka ba? Kasi kung matulog ka, ang tagal eh. So yun yung evident na talagang yung peace ay pinarana sa akin ni Lord. Kaya sa Amen. Lord ang papuri sa Amen, amen. kayapaan na tinanggap ko. Pamilya sa pinagdaanan ni Brother Noni dahil ka-life group ko po yan. Ano? At i-share niya sa amin yan. Hindi po bigyan sabi niyang sakit. Ito po ay milestone ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Dako naman tayo rito kay Brother Larry. Magkwento ka naman. Yes, good evening po sa bawat isa. Ako ay nagpapasalamat sapagkat naniniwala ako na sino man sumampalataya sa Panginoon ay di niya iwanan at di niya pababayaan. Salamat sa Lord dahil sa pinagkalooban ako ng mabutihing asawa, binigyan ako ng 4 na anak, at salamat sa Lord dahil yung pangarap ko na magkaroon ng kotse, tinugon na po ni Lord. At Wow. pinasyal kami ng aming anak sa Tanay, talagang ang lamig-lamig doon. Kaya malapit din doon sa lugar na nabili ng anak kong lupa. Malapit po sa windmill. Kaya ako nagpapasalamat Panginoon sapagkat ramdam ko na hindi niya ako iniwan at hindi niya ako pinababayaan. Sapagkat ako talagang sumasampalataya sa Diyos na talagang kanyang salita ay talagang nagbibigay ng buhay. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Amen, Brother Larry. Kaya pala malamig dun sa pinuntahan nyo, malapit sa windmill. Okay. Malaki So, ventilador. so huli man dapat magaling si Pastor pa rin. Kahit siya yung huli, magte-testimony, dadamay sa untahan, siya na rin ang magpe-pray after. Pastor Glenn. Ganun ba yun? Okay. Ang aking verse na i-claim this year ay Philippians 4:19. Sabi doon, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So yung word na needs doon, bagamat contextually it's about material needs, pero pwede nang sakupin lahat ng needs, anumang pangangailangan, isusupply ni Lord. Yan man ay kagalingan, yan man ay wisdom, yan man ay kalakasan, yan man ay tagumpay, yan man ay financial, yan man ay relational, o anumang aspect ng ating areas of restoration. So I'm claiming na ang Diyos ay kumpletong Diyos and He will supply all our needs. Yun. Amen. 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 Sige po, Pastor. Will you open the... Pray na tayo. Opo. Okay, Lord, Ikaw po ang God of fulfilled promises. Hindi ka nangako para mapako. Ikaw po ay nangako para tuparin ang iyong mga pangako. At nais mo na kami manalig sa iyo, Lord, at panghawakan ng bawat salita mo. Ngayong gabi, kami po'y lumalapit sa iyo. Dala po namin lahat ng promises mo na pinapaalala mo sa amin. And Lord, naniniwala kami na isa sa mga promises mo nga ay tutugon ka sa aming mga panalangin. Pag kami tumawag, ikaw ay makikinig sa amin. Kung kami kakatok, pagbubuksan mo po kami ng pinto. Salamat po Lord sa truth na to. Kami po ay lumalapit sa isang tunay, buhay na Diyos at mapagmahal na Diyos. Ikaw ang aming Ama. We welcome your spirit sa aming pong pagtitipon na to, even online, Lord. Kung saan man ang nararating ng broadcast na to, Lord, ibang bansa man, dito man sa Pilipinas, damayan mo po kami ng Espiritong Banal para kami po ay makapanalangin ng sakto sa iyo o yun pong acceptable sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Salamat po, Pastor Glenn. Sabi po Thank rito you. sa aking background, small prayers are never small to a big God. Amen. Wala pong maliit na prayer sa Diyos because He Amen. is ultimately big. That's why we worship Him. That's why we praise Him. So, ngayon po, let us open our hearts. Allow the Holy Spirit to be with us as we praise and worship the Lord. Sige po, let us worship the Lord. Kung mayroon lamang ako
kung sanlibong buhay. Hindi pagkakait, lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Purihin ka. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y bibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip na awitin. Kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Oh, wagas na pagsintay, wagas na pagsintay, iyong dinggin, malapit na awitin. Ngalan mo
pangarap ko. Ang ngalan ng Diyos, higit sa kalangitan, mananong, higit pa sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng pangarap ko. Ang ngalan ng Diyos. Hallelujah! Oh, hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Praise God for that praise and worship song. Sabi po nung awit, ang ngalan mo ang may taas. And yun po yung gusto natin as believers or as Christians. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating prayer focus for tonight, which is the church, TMCC. Merong isang bungkos ng prayer request for the 70th church anniversary. Tama po, ngayon 2026 ang ating pong 70th church anniversary. And aside from these prayer items na tatlo lang naman, I'd like us to focus on the significance of the 70th church anniversary. No, 70 often points to completeness, restoration, and God's appointed time. Yung Israel, 70 years in exile ended with restoration sa Jeremiah 29, nabanggit na po ni SP. Jesus sent out 70 disciples to extend God's kingdom sa Luke 10. So a 70th year speaks of a season fulfilled and a mission renewed. Gusto po, dyan tayo mag-focus as we're praying this, no? And also 70 years is testimony of God's faithfulness. 7 decades means the church has endured trials, weathered cultural change, survived leadership transitions, and remained standing by God's grace. So yes, we celebrate TMCC's 70th, but we celebrate the grace of God more than anything, no? So for tonight, sige po, let us bow down our heads at sa mga online worshipers at mga kabarangay POP ko na narito. Let us bow down our heads and I will lead us to pray for the prayer focus. Lord, we pray to you, the God of TMCC, the God who saw us through 70 years, O Lord, the faithful God, the great God, the sovereign God, Lord. Lord, we pray sa anniversary committee, those who are handling the events and the programs that we will be doing to celebrate your goodness. May you grant them wisdom, creativity, and unity in all planning from the program to logistics. We pray, Lord, that as they do this, sa preparation pa lang and for everything else, we pray na ma-enjoy nila, Lord. And we pray na as they do this, they will discover indeed yung faithfulness mo sa amin more than anything, no? And then we'll do it out of worship to you, Lord. We also pray for your provision to meet the budget for the 70th anniversary. We'd like to celebrate it, but Lord, according to your will and according to your provision. Kayo po yung bahala pagdating sa aspeto nito, Lord. And Lord, as we celebrate, kung ano man yung exact date ng aming celebration, higit po sa lahat, Lord, may you be glorified, Lord. May people, lahat ng atin will see your goodness and your faithfulness sa TMCC and sa amin pong lahat. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Do I hear amen sa aking mga kabarangay, POP? Parang tahimik kayo, ah. Nag-amen ba kayo where you are? Tahimik sila, ayaw mag-unmute. Okay, so ngayon naman, dako na tayo sa word, no, for tonight. Gaya ng mga nakaraang POP, merong message, short message para sa ating lahat before we actually pray, no? Ang ating pong tagapagsalita ay
hindi po familiar sa inyo dahil hindi siya familiar dahil linggo-linggo po natin siya nakikita. Siya po ay discipler, pastor, ano pa, encourager, vision caster. Wala pong iba kundi ang ating senior pastor, Glenn Cruz. Praise God sa buhay ni Pastor Glenn. Pastor Glenn? Muted pa po, Pastor Glenn. Wala po, muted pa. Okay. Yeah, Ayun na. yes. So, thank you, Brother Ega. Thank you po dun sa mga sineshare mo at sa pananalangin natin for this 70th. I think lalo tayong dapat manalangin pa ng higit kasi ito nga yung ika-70th year ay the year of restoration and fulfillment of the Lord's promises. So makikita natin yun sa Bible. So gusto ko po kayong imbitahin doon sa Matthew 26:36 hanggang 41. Alam niyo po kung saan to. Ito po yung prayer ni Lord sa Gethsemane. So babasahin ko po ang atin pong nais sagutin na tanong ay ano ba ang benefits ng prayer para sa atin? So tingnan po natin yung teksto gayon. Ito yung pagkakataon na si Lord ay nanalangin sa isang hardin na pangalan ni Gethsemane bago po siya ipako sa krus. Ito po ang sinasabi ng verses 36 hanggang 41 ng Matthew 26. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang magbagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos na mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat kasama ko kahit isang oras man? Lamang magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ano ba ang benepisyo sa atin ng panalangin? At makita natin to doon sa benefit ng prayer para sa ating Panginoon. Bagamat siya ay Diyos na nagkatawang tao, ganun pa man, Diyos pa rin siya. Pero kinailangan pa rin siya na mag-pray. So as an example for us, and of course, makita natin ano yung maitutulong o magiging blessing ng prayer sa atin. Ang una po na makita natin dito ay ang panalangin ay sorrow buster. Nakakatanggal ng sobrang bigat ng ating kalooban. O si Lord, nung panahon na yon, alam naman natin na alam niya na siya ipapako sa krus bilang He knows everything dahil siya ay Diyos. At alam niya, even the details ng gagawin sa kanya ng mga tao. At hindi lang siguro yun ang source ng kanyang sorrow, kundi pati yung siya'y mawawalay sa Ama. Nung siya po ay ipako sa krus, ang kanyang sinabi, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? So, nung panahon na yon, nung nakapako na siya sa krus, naranasan ng Panginoon na ibunton sa kanya ang lahat ng kasalanan sa libutan para bayaran niya. At ito po ay ang pagpapaliwanag ng mga scholars ay parang tumalikod ang Ama dahil hindi niya makita ang anak na ganun punong-puno ng kasalanan. Dahil nga kinary niya o dinala niya ang ating kasalanan. So nung panahon na yon ay ang Panginoon ay sobrang lungkot. Ngayon, bago tayo tumuloy doon, tanong muna sa bawat isa, what do you do when you feel sad, anxious, depressed, or stressed out? Ano po daw ginagawa natin pagka sobrang bigat ng ating mga nararamdaman sa buhay? Karaniwan, sinasabi natin sa isa't isa, relax lang, bawas trabaho, bakasyon muna, chill out muna, itulog mo lang yan, baka mawala na yung kating sobrang lungkot. Yung iba, bumabagsak pa sa bisyo, no? Mapapansin po natin na yung mga first-time dads, doon po sa hospital, pagka daw bago ipanganak yung kanilang baby, makikita nyo po yung caricature dito na yung tatay ay ikot ng ikot doon sa lugar ng hospital at naninigarilyo. So, dahil sa kanyang sobrang stress dahil doon sa
manganganak yung kanyang misis, siya po ay bumabagsak doon sa sobrang paninigarilyo. Yung iba naman po nalululun sa droga. Nababalitaan natin yung mga artista daw ay marami sa artista ay nagiging drug addict. So possible dahil sa sobrang stress ng trabaho. Pero paano hinarap ni Jesus yung stress sa buhay niya, lalo nung bago siya ipako sa krus? Sa verse 38, makita natin, niyaya ni Jesus ang kanyang mga alagad sa hardin ng Gethsemane. Verse 36, sabi dito, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. And he said to them, sit here while I go over there and pray. So, bakit daw siya magpe-pray? Si Lord, sabi ng verse 38, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Ang reason kaya po siya magpe-pray, bakit daw? Siya raw ay halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Dumating na ba sa ating buhay ang ganitong puntos na halos ikamatay na natin ang sobrang kalungkutan? Kung baga, sobra na talagang lungkot niyon. At malayong arte lang na sinasabi ni Lord John para lang paawa effect. Hindi, alam natin na truthful ang Panginoon. Alam natin na totoo yun. Siguro tayo nalulungkot pero hindi naman sobrang ganon. O kung umabot man sa ganon ay nahalos ikamatay natin, hindi rin natin alam kung kasing bigat yun ang naranasan ni Lord. Yung sobrang apektado na tayo ng mga kaganapan, parang hindi na natin kaya. Merong solusyon at paraan ng Panginoon pagka dumadaan tayo sa ganung pagkakataon. Ano yon? Yun po ay panalangin. Ang panalangin ay sorrow buster. Naniniwala ako na sa kasabihan po, prayer changes things. Ang panalangin po daw ay nakapagbabago ng bagay-bagay. Kung hindi man agad mabago ng prayer ang sitwasyon, ang tiyak po tayo pag tayo nag-pray, mababago tayo. Mababago yung ating kalooban, ang ating pananaw sa oras na tayo mag-pray. Sa panalangin po, nakakatanggap tayo ng kapanatagan. Amen ba? Ng Panginoon. Sa kabila ng kalungkutan sa buhay natin, the Spirit of the Lord comes upon us at nagbibigay po siya ng comfort and even peace that passeth all understanding. In fact, kapag po tayo nagbabad sa prayer, natutunaw ang mga negative reactions ng ating kalooban to the point na pagka po tayo ay na-engross na sa prayer, mararamdaman natin in our spirit na yung napakabigat na ating dinadala ay gumagaan dahil ito po ay binibigay natin sa Panginoon. So yun ang una, sorrow buster. Ang ikalawa po na makikita natin ay ang panalangin ay nagbibigay ng kalakasan na galing sa Diyos. Strength from God. We can receive strength from God as we pray. Yan po ang ikalawang matututunan natin. Sa panalangin, tayo po ay nare-recharge. Yung ating cellphone, pagka lobat na, hindi na nagpa-function ng tama o hindi na natin magamit. Anong gagawin natin dyan? Sasaksak po natin ng charger para magkaroon uli ng battery o ng power. Sa prayer, ang ating pong baterya o yung ating pong power charger sa ating spiritual life ay walang iba kundi ang panalangin. Sa panalangin po, natatagpuan natin ang kalakasan mula sa Panginoon. Amen po ba doon? Natagpuan ni Jesus na yung tatlong alagad niya na niyayaya niyang mag-pray, natutulog. Sinabihan niya, hindi pa man lang kayo makapanalangin kahit isang oras man lang? At sinabi niyo po ito, sabi ni Lord, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi ni Lord, the flesh is weak, mahina. Human as we are, mahihina po tayong mga nilalang. Madali tayong bumigay sa tukso, madali tayong bumigay sa mga pagsubok sa buhay, madaling mag-hands up, madaling okay na lang, gagawin ko na lang kahit hindi tama. Alam po ng kaawa yan, kaya tinetempt niya tayo. Gusto ng diablo, mag-fall tayo sa temptation. Pero ang gusto ng Lord, alam din ng Lord na tayo mahina, pero ang gusto ng Lord, magtagumpay tayo sa temptation. At ano po ang kanyang prescription? Ang prescription ng Lord, tayo po ay manalangin. Paano tayo magtatagumpay sa tukso pagsubok? Pray. Meron po daw isang pastor na hinahangaan ng marami dahil napakalaki ng kongregasyon niya, napalago ito, at nananatili siyang matatag at lumalakad ng matuwid sa harap ng Diyos for so many years. Tinanong po daw siya ng isang ordinaryong miyembro at sabi, Pastor, ano bang sikreto mo? Sabi po daw ng pastor, mayroon akong 3 sikreto para magtagumpay sa buhay, mananampalataya at paglilingkod. Sabi niya, ang una, prayer. Ang ikalawa, prayer. Ang ikatlo,
prayer. So yan po daw ang kanyang tatlong sikreto. Makikita po natin sa buhay ng Panginoon, ganun din, mukhang ganun din ang sikreto ng Panginoon. Ano? Pray, 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 and pray more. Hindi naman siguro pagiging too much simplistic iyon sa mga pagharap sa problema. Pero if it worked for Jesus, so will it work for us. Amen. Kung ito pong pananalangin ay naging makapangyarihan sa buhay ng ating Panginoon, ganun din po, ito'y magiging makapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay makapagagawa ng mga bagay after we pray, but we cannot do anything unless we pray. Hindi po tayo magtatagumpay maliban na tayo manalangin. Kinailangan ng Panginoon ng kalakasan noon upang pagtagumpayan ang tukso na hindi inumin yung saro. Sabi niya, let this cup pass from me, yung cup of suffering, yung paghihirap na yon. Alam ng Panginoon na siya'y mamamatay sa krus. At posibleng bilang nagkatawang tao, meron ding batak sa kanya na huwag na lang gawin yun. Ano? Yun nga ang prayer niya sa Ama, kung pwede malampasan na niya yung, yung cup of suffering na yon. Alam niya kung gaano kahirap yon. To the detail. Alam niya yung gagawin ng mga tao. Siya po ay sasabunutan, siya po ay hagupitin, siya po ay lalaslasin, siya po ay sasaksakin sa tagliran, siya po ay sasampalin. Alam niya yon, siya ay duduraan sa muka. Alam po niya yon na siya ay papako sa krus. Alam po niya yon na siya ay pahihirapan pagbubuhatin ng krus. Everything alam niya. Yun ang iba sa Panginoon. Tayo, mararanasan natin na lang yung pagsubok pag nandun na. Pero si Lord, beforehand, even beforehand, alam niya yon. So, ganun po katindi yun. He needs strength. Paano niya in-acquire yon? Makita po natin, ito po ay sa pamamagitan ng pananalangin. Through prayer, our Lord's spirit and flesh was strengthened. No, meron pang tagpo sa Bible na sinugo ng Ama yung anghel to strengthen Jesus. Ganon din po ang karanasan natin, mga kapatid. Kung tayo po ay mahina, at aminado naman po tayo na tayo mahina sa sarili natin, meron pong kalakasan na available sa Diyos kung tayo ay mananalangin. Sabi po ng Isaiah 40:31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hindi po tayo, sa kabila po ng ating kahinaan, palalakasin po na tayo ng Panginoon gaya ng mga agila. Ikatlo na makikita natin, no? So yung una, yung sorrow buster, nakakatanggal po ng bigat ng damdamin. Ikalawa, nakapagbibigay ng kalakasan mula sa Diyos. Ikatlo, na makikita natin ay through prayer, we can submit ourselves to God and to God's good will. Tinutulungan tayo ng prayer na mag-focus sa Diyos na may mabuting plano sa ating buhay. Kahit na parang at the surface ay challenging yung mga ating nararanasan. Halimbawa po, alam natin ang karanasan ni Job. Sobrang pagsubok, namatay ang kanyang mga anak, 10, sabay-sabay. Pagkatapos lahat ng kanyang kabuhayan, in one day ay napalis lahat. Then after that, si Job ay nagkaroon pa ng karamdaman na mabigat. So, kung hindi niya kasama si Lord, wala na. No, pero sabi ni Job, the Lord give it, the Lord take it away, blessed be the name of the Lord. Ano nag-sustain kay Job? Naniniwala po tayo, siya po ay nakikipag-ugnayan sa kanyang Diyos. Ganoon din po si Joseph ng Old Testament. Si Joseph ay nagtiis ng 13 taon na maraming pagsubok, sunod-sunod, no? Pero dumating ang pagkakataon, after 13 long years, naging prime minister siya ng Egypt. What sustained Joseph throughout those years? I believe it is prayer. Yan po ang makikita natin sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Simula pa lang ng kanyang ministry, hanggang sa dulo ng ministry niya, walang humpay na pananalangin. Hindi po sausaw suka. Ang panalangin ni Lord Jesus ay lifestyle niya. At dahil dyan, he learned to submit himself to the will of his good Father. Ito po ang sabi ni Jesus. Doon sa kanyang prayer, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet, not as I will, but as your will. O not my will, but thine be done. Sabi nga nung King James Version. Meron siyang gusto. Katulad natin, meron tayong mga gusto. Pero mas gusto niya ang gusto ng Ama para sa kanya. Not my will, but thine be done. Ganon din po tayo. Marami tayong request sa Diyos. Marami tayong prayer request. At marami tayong sinulat ng 21 days prayer and fasting.
mga bagay na kaya natin hiniling ay sa tingin natin mabuti ito para sa atin. Pero naniniwala po tayo na ang Diyos ang may tunay na nalalaman kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Alam niyo po daw ang kalaban ng mabuti? Ang kalaban po daw ng pinakamabuti, ang kalaban ng pinakamabuti ay yung mabuti. No, the enemy of the best is the good. That is why in prayer we submit our will to God, because prayer is our place of submission. Prayer is our place of surrender. It is submission and surrender to our surrendering our good in exchange for God's best para sa atin. No, yun ang pananalangin. Binibigay natin yung tingin nating mabuti, sinusuko natin kay Lord para tanggapin natin yung pinakamabuti ayon sa plano ng Lord. Yun po ang ginawa ni Jesus nung siya nasa Gethsemane. Sinuko ni Jesus ang sarili niya sa kalooban ng Ama. Na siya po ay mamatay para sa atin, sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. And in so doing, naligtas po ang lahat ng tao na nananalig sa Kanya. At on His part, kinilala po siya bilang Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos. Yan po ang nakasulat dun sa Philippians chapter 2 verse 9 hanggang 11. After discussing yung ginawa ni Lord sa krus, ito po ang sabi ni Pablo. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name above every name, that at the name of Jesus, every knee shall bow, and in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Dahil ang Panginoong Yesus ay sumuko sa Ama, Lord, Ama ko, hindi yung kalooban ko, hindi kalooban mo, then naligtas po tayong mga taong nanalig sa Kanya at siya naman ay pinarangalan bilang the name above all names, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. So, meaning, pagka tayo po ay may tiwala kay Lord, kahit anong mangyari, naniniwala tayo the best ang plano ng Lord, and we submit and surrender ourselves to God. So what can prayer do to us? Number one, again, it busts our sorrows. It helps us through our sorrows. Ikalawa, it is a channel to receive the strength from God. Magitan ng panalangin, tayo napapalakas. And lastly, it is a place of surrender na isusuko natin yung mga tingin nating mabuti para tanggapin ang pinakamabuti na galing sa Diyos. So wag po tayong titigil ng panalangin, pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you po. Amen. Amen. Salamat, Pastor Glenn, sa ating mensahe from the Lord ngayong Thank gabi. you po. God bless. God bless po. Ikaw ba'y nalulungkot? Mag-pray ka. Ikaw ba'y nangihina? Mag-pray ka. Kailangan mo ba ng the best from the Lord? Mag-pray ka. Hindi pwede yung pwede na. Kailangan the best from the Lord. And for us to do that, to receive that, we have to pray according to Pastor Glenn. Salamat sa paalalang yan, Pastor Glenn Cruz. Ngayon naman, dadako na tayo. Tama ba, kapatid na Crisanto Lagarde? Prayer time na. Okay? Excited ba tayo mag-pray? Again, para sa ating mga kabarangay POP, ilagay nyo na dyan sa comment section ng inyong mga prayer requests at prayer items at kasalukuyang may nagko-collect na ng ating mga prayer requests because we are ready to pray. Mga prayer leaders, thumbs up kung ready na kayo mag-pray. Tumulog sa Lord. Ayan, ako dalawa. Kuya Larry, hindi pa nagta-thumbs up. Hindi tayo matutuloy niya. Ayan, tuloy na. Okay, yay. Let us pray. Let us pray. Brother Donnie will start. Naka-mute pa, Brother Donnie. Okay. Panginoon, salamat po sa gabing ito at ikaw ang Diyos na dakila. Panalangin po kami, kasama po kami nananalangin sa prayer request ni May Rivera de la Sena sa kanyang pasasalamat. Thank you Lord for healing Eric. At yung prayer request niya pa, yung complete restoration ng kanyang health ni Eric, Brother Eric. At napapasalamat din siya sa kalakasan na binibigay niyo po kay Sister May.
Panalangin din para sa comfort ng daughter at mga kapatid ng pinsan niyang umuwi na kay Lord. Maricel, maranasan nila yung kapayapaan na she is with our Savior na. Ganun din, panalangin para sa kagalingan sa kanyang niece, si Lisa Rivera from scoliosis. Praying na makapag-therapy na ito sa Cainta Hospital. Ganun din yung protection, guidance, wisdom sa studies ng 3 anak ng Sister Makay at ng Brother Nery. Panalangin din para kay Nery. Pasalamat sa blessing na binigay sa kanyang family, na ikaw palagi ay on time sa mga prayer requests. Purihin ka, Lord, sa pasasalamat na ito. In Jesus' name. Go ahead, Chris. Lord. Amen. Patuloy po tayong manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Lord, papasalamat po kami, Panginoon, sa buhay po ng aming mga kapatid, na sina Kuya Buddy, Ate Daisy, sa Ate Ami, at si Kuya Isoceles, Panginoon, na patuloy pong lumalapit sa iyo at nagpapasalamat ngayong gabi, Panginoon, mula po kay Kuya Buddy. Nagpapasalamat po siya, Panginoon, sa natapos po na medical procedure po ni Bea. Isa po kami nananalangin sa kanya sa favorable result po ng ginawa pong test sa kanya. Yes, Lord, tataas po namin sa iyo, Panginoon, si Bea, Panginoon, na nawa po ay maranasan po niya, Panginoon, at matanggap niyo po yung favorable results, Panginoon, ng kanya pong test. In Jesus' name. Maging kay Ate Daisy, siya po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus sa lahat ng pagpapala na pinagkakaloob sa kanila, sa buong pamilya. Salamat din po, Panginoon, sa mga answered prayer na patuloy niyo pong pinaparanas sa kanila. Yes, Lord, nakikisa po kami nagpapasalamat kay Ate Daisy at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagpapalang patuloy niyo pong pinagkakaloob sa kanilang pamilya. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, at maging yung mga answered prayer po na ito, Panginoon, ay patunay, Lord, na ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti sa kanilang pamilya. Marami po salamat, Panginoon. At mula kay Ate Ani, please pray for healing for Alena, confined in the hospital due to the... Yes, Lord, nilalapit po namin sa iyo, Panginoon, si Alena. Lord, ikaw po ang Diyos ng kagalingan, Panginoon. Tatagpuin niyo po si Alena, Panginoon, na maranasan po niya yung kagalingan, Panginoon. Ipuin niyo po at pagpalain, Lord, yung mga doktor, yung mga nurse po na titingin po sa kanya, Panginoon, maging yung mga pangangailangan, Panginoon, sa pagpapagamot, Lord. Ikaw po, Panginoon, yung magpo-provide nito, Panginoon. At ngayon pa lamang, Panginoon, salamat na po, Lord, sa pagpapagaling, Panginoon, na ipaparanas mo kay Alena. In Jesus' name, at maraming salamat din po daw sa good results ng lab test. Yes, Lord, salamat po sa magandang resulta ng lab test na to, Panginoon. At patuloy po namin kiniklaim, Panginoon, nalalabas na po siya, Panginoon, sa hospital, Panginoon, ng total healing, Panginoon, na mararanasan niya. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling na to. At maging kay Kuya Isoceles, patuloy na panalangin niya po, Panginoon, yung financial matters, Panginoon, at dalangin po, Lord, sa business nila na ihawan at damitan, Panginoon, at patuloy din po niyang pinagpapanalangin, Lord, yung bagong food cart. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa ibinigay niyo po sa kanilang pinagkakakitaan, Panginoon. Hindi niyo po ibibigay ito sa kanila, kundi niyo po sila sasamahan, pagpapalain, Panginoon. At dalangin ko po, Lord, na patuloy niyo po silang padalahan ng mga customer, Panginoon, na kakain po sa iyawan at magiging tatangkilik din po sa mga damitan po na ino-offer po nila, at maging dun sa bagong food cart na to, Panginoon, naging pagpapala po ito sa mga makakabili at makakatangkilik. Maraming po salamat. Sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, mula po kay Arlene De Leon, praying for healing. Pagalingin niyo po, Panginoon, ano man ang karamdaman ni Arlene De Leon. At mula po kay Armin Pontud, nagpapasalamat po siya, Lord, sa tugon niya ang mga apo niya sa iglesia.
Salamat din po sa lahat ng iyong kabutihan, sa kay Ate Armin, sa kanyang pamilya, Panginoon. Lalo niyo pa po silang gabayan, Panginoon, ang pamilya ni Ate Armin. Ganun din po kay JC Simon, itinatas po niya si Gina na nasa ospital ngayon. Ipuin niyo po kaya Panginoon ng iyong mapagpalang kamay at ipagkaloob niyo po Panginoon ang kanyang pangangailangan, lalo-lalo na Panginoon yung pong pambayad sa ospital, pambili po ng gamot Panginoon. Ikaw po Panginoon ang magkakaloob at ibigay niyo po Panginoon ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ganun din po si Ditas Fernandez. Nagpapasalamat po siya, Panginoon, sa kagalingan na pinagkaloob niyo po sa kanya, Panginoon. At mula po kay Joy Pasya, panalangin po para sa kanyang kagalingan, ano man ang kanyang karamdaman, Panginoon, kayo po ang nakakalam at kayo rin po, Panginoon, ang magpapagaling sa kanya. Ganun din po kay Christy Esguera. Subaybayan niyo po, Panginoon, sa lahat ng oras si Christy Esguera. In Jesus' name, Amen. Amen. Basahin ko lang po yung 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Pasalamat para kay Lucinda Parkon. Papasalamat siya kay Lord sa birthday surprise na binigay sa kanya. Madaming unexpected blessings na dumating. Salamat, Lord. Unexpected people. Purihin ka, Lord, sa walang katapusang pagpapala po sa kanyang buhay. Salamat doon sa mga umaten sa kanyang birthday party. Ganun din kay Sister Etheline Habla. Papasalamat din siya, Lord, sa matagumpay na gawain ng member care sa Balikbayan Fellowship. Salamat, Lord, sa pag-bless mo po dito sa gawain ito. At ikaw, Panginoon, ang naitaas dito sa mga ginagawa po nilang mga fellowship na ito. Kay Sister Miley, praying for healing and God's provision. Kay Russell Manlusok, chemotherapy. Yes, Lord, tinataas po namin sa iyo ang batang ito. Biyaan po siya, Lord, ng kagalingan. Ganun din po, Lord, yung provision dun sa mga pangangailangan, yung mga gamot. Lord, iparanas mo po, Panginoon, miracle na kagalingan sa batang ito. Ganun din kay Sister Lorna Mauricio. Papasalamat siya, Lord, dun sa pagsama mo sa kanya kahapon at kanina dun sa paglakad at pag-ayos ng IDs ng asawa niya. Dahil nawala yung driver's license nito. Thank you, Lord, dahil ikaw po ang tumugon at nakuha na po yung driver's license ng kanyang asawa. Purihin ka, Lord, sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong manalangin, magpasalamat sa Panginoon mula po kay Ate Roby Caballero. Salamat po sa lahat ng blessings, paggabay, pag-iingat at pagpapatawad. Sa provision sa araw-araw na baon at pambayad ng bill, yes, Lord, magpapasalamat po sila, Lord, sa patuloy na provision, Lord, na pinagkakaloob niyo po sa kanila at sa pagbibigay ng lakas ng kanilang katawan sa kanila, Panginoon. Salamat po sa patuloy na kalakasan, Lord, na pinaparanas niyo po sa kanila. Maging salamat din po dahil nakakalakad na ng maayos si Inday. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. At nakakalakad na po ng maayos ang kanila pong inay at patuloy na palakasin niyo po si Inay, Panginoon. At panalangin para po sa kapatid kong si August, naway maging maayos po ang result ng check-up niya sa cardio. Yes, Lord, nilalapit po namin sa iyo, Panginoon, si Kuya August, Panginoon. Maranasan po niya at matanggap niya po yung result
ng check-up niya, Panginoon, yung favorable result, Panginoon, ay matanggap po nila, Lord. At nawa din po mawala na po ang ubo at sipon ni Sep. Yes, Lord, nataas din po namin sa iyo si Sep at Ailey, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, yung mga gamot, Lord, na iniinom po nila, Panginoon, upang mapagaling po, Lord. Ito pong iniinda po nila ang ubo at sipon. So po namin sila pinagkakatiwala. In Jesus' name, ganoon din po, gabay para sa laban ni Alexa sa Faith Astra Battle. Yes, Lord, patuloy niyo pong gabayan si Alexa, Panginoon, sa kanya pong laban. Samahan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng kalakasan na mapagtagumpayan po itong laban na ito. At prayer for guidance at makapasa sa 10 days immersion ni Alexa. Yes, Lord. Gabayan niyo po, Lord, si Alexa, Panginoon, dito po sa 10-day immersion niya. At dalangin po namin na makapasa po siya. Kalooban niyo po, Panginoon, yung maganap, Panginoon, dito po sa immersion po ni Alexa. Salamat din po, Lord, sa talinong pinagkakaloob niyo kay Alexa at Jacob. Yes, Lord, kinikilala po namin, Panginoon, na ang mga talino, karunungan, Panginoon, ay nagmumula po sa iyo. At salamat po, Panginoon, sa inyo at lubos na papuri. Yes, Lord, sa iyo po namin lamang tinataas lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, patuloy po tayong magpuri at pagpasalamat, Panginoon, sa pangalan po ni Maricar Hermosa. Nagpapasalamat po siya sa pag-iingat, sa paggagabay at inilayo sila sa sunog, Panginoon. Salamat, Panginoon, at iningatan niyo po sila, Panginoon, sa sunog. Ganun din po si Daisy Simon. Nadalangin po niya na loobin ninyo na makapag-umpisa na po siya ng cell group at gabayan ninyo po siya sa kanyang gawain. Manguna po kayo sa buhay ni Daisy Simon. Nawa ay magsimula na po, Panginoon, ang kanilang cell group. At ganun po sa pangalan ni Rica Giba, nagpapasalamat po siya sa mga blessings na kanyang tinanggap at tinadalangin niya, Panginoon, ang kanyang pamilya. Nagkaroon po ng good health palagi at and also heal my son's skin rashes. Panginoon, pagagalingin niyo po, Panginoon, ang karamdaman ng kanyang anak sa balat, Panginoon. Kayo po ang gagamot sa kanyang karamdaman. At gabayan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang financial problem. At ganun din po, Panginoon, panalangin ni Ergenel Seranilla Estacio ay kagalingan po, Panginoon, ang kanyang kahilingan, Panginoon. Nawa ay ipagkaloob niyo po sa kanya, Panginoon, ang kanyang panalangin na gumaling po siya sa kanyang karamdaman. At kay Karen Abella San Victores, complete healing po for baby Raven Kyrie. At kagalingan po para kay Abby Baternas sa asthma, Panginoon. Patnubayan niyo po, Panginoon, ang kanilang baby na si Raven, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang perfectong manggagamot, Panginoon. Kaya sa iyo po kami, Panginoon, dumadalangin, humihiling, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, para sa lahat ng may mga karamdaman. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, kami po ay isang malapit sa iyo sa panalangin ni Sister Armin Fortune. Panginoon, yung prayer request niya, hipuin po ang puso at isipan ng kanyang anak upang makilala kanila at malaman nila na walang ibang katutulong sa kanila kundi ikaw. Yes, Lord, hipuin po itong puso ng kanyang mga anak at ipakita mo po, Lord, na ikaw ang makapangyarihang Diyos na siyang makatutulong po para sa kanila. Lalo na po yung pagkilala nila sa iyo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ganun din yung kagalingan para sa kanya. Lord, hipuin mo po at patuloy po kagalingin si Mr. Armin sa kanyang karamdaman. Lord, alam ko po na ikaw ay kasama niya sa journey ng kanyang sakit
at ipagkakaloob mo po sa kanya itong kagalingan. Ang pangalan ko. And then, pag-iingat sa kanyang anak na umuwi sa Monday ng New Zealand. Tinatanong ko, Lord, yung babiyahe ng kanyang anak hanggang sa makarating po dito sa Pilipinas. And then, yung salvation and deliverance, wisdom, healing, restoration, and breakthrough ng kanyang buong pamilya. Lord, nataas po namin sa iyo ang kanyang buong pamilya. Maranasan po nila yung salvation, yung deliverance, kagalingan at restoration sa kanilang relationship, Panginoon, sa isa't isa. And then, yung hunger and thirst para sa salita ng Diyos, ng kanyang mga loved ones, cell group members, spiritual growth. Yes, Lord, palaguin niyo po ang spiritual katatayuan ng kanyang mga cell group members, bawang kumilos, bawang patuloy na maranasan nila. Yan ang palit po sila ng mga kauhawan, nais mga taligsigin ang iyong salita upang sila ay dumago sa guidance and protection sa kanyang mga apo na nag-aaral at mga nag-work sa pag-alis at pag-uwi nila sa araw. Lord, ingatan mo po at samahan proteksyon para sa kanyang mga apo araw-araw ang maranasan po at ng kanyang mga apo sa pag-alis at pagpasok. Lord, salamat po sa mga panalangin ito at ikaw po ang hinihiling namin na umabot at tumugon sa lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin mula po kay Kuya Jason. Lord, bless every TMCs, every member of TMCC to be more generous as you make us channel of your abundant blessing. Yes, Lord. Dalahin po at nakikisa po kami sa panalangin po ni Kuya Jason, Lord, na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay patuloy niyo pong turuan, Panginoon, na maging tapat, Lord, sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa patuloy na pagpapala niyo po sa amin, Lord, na maging kami, Panginoon, ay maging pagpapala rin po, Panginoon. Kaya, Lord, marami pong salamat, Lord. Tulungan niyo po kami sa sundin, Panginoon, yung mga pinag-uutos mo, Panginoon, po tungkol sa pagbibigay. Thank you, Lord. At mula po kay Ate Armin, Healing for Honor Paraiso, confined in Medical City. Yes, Lord. Ngayon pa lamang, Panginoon, nilalapit po namin si Honor Paraiso. Yes, Lord, na nasa Medical City, Lord. Naman po, Lord, yung kalagayan niya, naman po yung karamdaman niya, Panginoon. Binayaran niyo na po ito sa krus. Lord, pagpalain niyo po siya, Panginoon. Patuloy na katagpuin niyo po siya, Panginoon, na maranasan po niya. Lord, yung kagalingan, Panginoon, yung restoration po na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyo po namin siya tinataas sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, Lord, sa pangalan ni Jesus. Patagpuin niyo po siya at pagalingin. In Jesus' name. Yung kay Ate Arlene, healing for my daughter, Alena Faith, may dengue fever, bumababa ang platelet. Yes, Lord, maging si Alena, Panginoon, na meron pong dengue fever. Yes, Lord, nilalapit po namin siya sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang sumama sa kanya, Panginoon, sa sitwasyon na to, Lord. At yung mga titingin po sa kanya, pagpalain niyo po sila. Ano man po yung iinumin niyang gamot, yung mga test, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang magpo-provide maging, Panginoon, yung mga pangangailangan sa pagpapagamot nito. At palamang, Panginoon, maraming salamat na po sa pagpapagaling, Lord, na ipaparanas niyo po kay Alena Faith. Normal platelets, Panginoon, maging yun nga po yung provisions, Lord, na nagmumula pa sa Panginoon, patuloy niyo pong ipadaloy sa kanya. Gumamit po kayo, Lord, ng mga tao, Panginoon, upang ma-provide, Lord, yung mga pangangailangan po dito sa pagpapagamot. In Jesus' name, maging kay Ate Rosemary, salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo at sa mga pagpapala. Yes, Lord, salamat po sa patuloy, Lord, na pagpaparanas niyo po ng pagmamahal sa kanila. Salamat po, Lord, dahil ito po yung pagmamahal, Panginoon, na walang kaparis, walang kapantay, Panginoon, dahil iba po, Lord, yung pag-ibig, yung pagmamahal po na nagmumula po sa iyo. At dalangin, Lord, na patuloy na pagpapalain niyo po sila, Panginoon. Ano man po, Panginoon, yung pangangailangan nila, Panginoon, hindi ko po alam, ikaw po yung nakakaalam, ikaw po, Lord, yung magpapala sa kanila. In Jesus' name, maging kay Kuya Jess, Panginoon, at
healing po sa karamdaman ni Ate Lina. Yes, Lord, nilalapit po namin sa iyo si Ate Lina, Panginoon. Ano man po yung karamdaman niya, Panginoon, ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Wala pong sakit, Lord, na naliligid sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala si Ate Lina, Panginoon, maging mga iniinom ng gamot, Lord, ay pagpapalain niyo po, maging daluyan po ng kalakasan at maging kagalingan po, Lord, na naging mula po sa iyo. Maraming pong salamat. Sa iyo po namin tinataas lahat ng panalangin ito na may pagpupuri at pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Mula po kay Crystalline, nagpupuri siya at nagpapasalamat sa mga salamat po sa mga biyaya kanyang tinanggap at ipinagkaloob niyo po sa kanya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Crystalline sapagkat siya ay pinagpala mo, Panginoon. Ganun din sa kanyang kalakasan at proteksyon at financial blessing, Panginoon. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Crystalline. Higit sa lahat sa spiritual na kaloob niya sa kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay ni Crystalline. At naramdaman, Panginoon, ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala, Panginoon. At mula po kay Bilya Eli, dinadalangin po niya na hipuin niyo po, Lord, ang puso ng kanyang anak na magkaroon po sila ng kauhawan sa iyong mga salita. At ituon niyo po ang kanilang puso at isipan sa mga bagay na ukol sa gawain mo, Panginoon. Yes, Lord, ipagkakalob niyo po, Panginoon, yung po kanilang puso at isipan na mga bagay na ukol sa mga gawain mo, Panginoon. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw nilang buhay. At dalangin po niya, Panginoon, na iligtas mo po sila sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng mga sakit, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na ipagkakalob niyo po, Panginoon, ang anuman ang kahilingan ni Maring Bilya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ipinagkakalob niyo po sa kanya sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Amen. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo yung prayer request ni Pastor Risa Galang, nalangin para sa kalakasan and wisdom, kainitan sa kanyang board review. Lord, we pray, kasama kami nananalangin ng yung favor para kinitan na makapasa po siya dun sa board exam. And then, kay Sister Luz Minda Mejorada, papasalamat siya, Lord, sa isang buwan ng January na naitawid mo po muli sila. Salamat, Lord, sa iyong provision, sa answered prayer, na ginagawa po kay Sister Luz Minda. Yung healing and strength para kay Gio Colyado, Lord, tinataas po namin sa Brother Gio, kay Lord, ng yung healing maranasan ko ni Brother Gio. Ganun din po yung financial provision sa kanyang medication. Lord, ikaw po ang Diyos ng mapala ng lahat. Kaya kami po ay dumadalangin. Malain mo po ng Brother Gio dun sa kanyang pangangailangan sa kanyang gamutan. And then si Bilya Eli, nanggalingan din po sa ubo at sipon niya. Lord, ikaw po ang nagpapagaling. Kaya tinataas po namin sa iyo ang kanyang karamdaman na ito. Ganun din, kung yung kagalingan ng apo niya sa UTI, ipuin mo rin po ang kanyang apo. Tinataas din niya ang kaguluhan sa lugar ng mga anak niya na magkaisa ang mga homeowners, magkaroon ng kapayapaan. Lord, kung ano man ang nagiging dahilan ng mga kaguluhang ito, ikaw po ang kumilos at gamitin mo po, Panginoon, yung mga leader ng mga lugar na yon na magkaroon po ng kaayusan. Kung kailangan man ang intervention ng mga militar o mga police, Lord, o mga barangay officials, Lord, ayusin mo po kung ano man ang problema.
At dalangin ko, Lord, na maging maayos po ang lahat ng ito at magkaroon din po ng kapayapaan doon sa lugar nila. Lord, salamat po at ito po ay aming tinataas sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. So mula po kay Ate Crystalline, prayers po sa mga anak ko na ilayo sa anumang karamdaman, lalo na ang anak ko na nag-work. Yes, Lord, nataas po namin sa iyo, Panginoon, yung mga anak po ni Ate Crystalline, Panginoon, dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po silang ilayo, Panginoon, sa anuman pong karamdaman, anuman pong kapahamakan, Panginoon, lalo na po, Lord, yung mga nagtatrabaho, Panginoon, patuloy niyo po silang iingatan, Lord, kung gano'n niyo po silang iniingatan sa pagpasok, ganun po din, Lord, yung pag-iingat na ipaparanas niyo rin po sa kanilang pag-uwi, maging protection po, Panginoon, marami pong sakit na uso ngayon, Panginoon, pero Lord, salamat dahil meron po kaming Diyos na nilalapitan at meron po kaming Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Kaya Lord, say po namin, nataas, Lord, yung mga anak po ni Ate Crystalline. In Jesus' name, mula din po kay Ate Ernani, Panginoon, na mula po ito sa San Mateo, Lord, gabayan niyo po sila, Panginoon, yung pamilya din po niya, Panginoon, mga kapatid niya po, na malayo, Lord, bagamat malayo sila sa isa't isa, Panginoon, pinagkakatiwala po ni Ate Ernani, ang buhay po ng mga kapatid niya sa iyo, Panginoon, dahil ikaw po, Lord, yung nakakatunghay sa bawat isa, Lord, kaya, Lord, patuloy po naming maranasan yung gabay, at presensya niyo po, Panginoon. At maraming salamat din po sa biyaya mo sa amin at nagigising pa po kami tuwing umaga. Yes, Lord, ang amin pong paggising sa umaga, Panginoon, ay patotoo na kung gaano kang mabuti sa amin, na meron ka po pong purpose, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Kaya Lord, gamitin mo po ang aming mga buhay, Panginoon, upang mabigyan ka po ng kapurihan, Lord. Makakilala din po yung aming mga pamilya, ang aming pong mga kapitbahay, Panginoon, sa iyo, Panginoon. At maranasan din po nila, Lord, yung biyaya mo po, Panginoon, na pinaparanas niyo po kila Ate Hernando. At maging kay Ate Carmen, Lord, thank you sa biyayang pinagkakaloob mo sa amin araw-araw. Yes, Lord, salamat po at nakikinig. Isa po kami sa pagpapasalamat po ni Ate Carmen sa biyayang pinagkakaloob niyo po. At patuloy na gabay, Lord, sa kanila pong magkakapatid, asawa at mga anak niya po, Panginoon. Patuloy na maranasan po na ni Lord yung paggabay at presensya mo po, aming Diyos. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Mula po kay Pastora Meden, praying para sa opening class ng Acts. Madami pang mag-enroll at maging life goal ng bawat enrollment. Makagraduate at patuloy na magpagamit sa Lord. Yes, Lord, itadalaan ko po, Panginoon, ang pagbubukas po ng Acts nawa ay marami pong mag-enroll at magkaroon ng puso na magamit ni magpagamit sa Lord. Sa lahat ng women ng TMCC, nawa ay maranasan ang kagalakan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, nawa ay lumalim sa relasyon sa Kanya at maging maayos ang pagtrato sa bawat kapwa kababaihan. Yes, Lord, nadalangin ko po, Panginoon, na lumalim pa po ang relasyon ng mga kababaihan at nawa ay bawat kapwa kababaihan ay maging maayos ang pagtrato, Panginoon. Ang buong women core at maranasan ang promises ng Lord sa pagsisikap na maging leader at sikaping example of Christ likeness. Mula kay Crystalline ay dadalangin niya po si Sister Beng at Ging na mabawasan nawa ang kalungkutan ng mga puso nila sa pagkawala ng mahal nila sa buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, si Crystalline sa kanyang buhay. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, nilalapit din namin sa iyo itong prayer request ni Sister Lorna Mauricio, yung kanyang panalangin at kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman, relatives niya, yung kanyang tiya Paz Habak, si May Sonia, Mediado, at Carol Marcaida,
sina Kanene Francisco, Cecil Olasco, at kapatid niya na si Lisa Parpan. Lord, ikaw po ang Diyos ng nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Nakikisa kami at tinataas namin sa iyo sa panalangin ngayong gabi, yung mga nabanggit na pangalan na mayroong mga karamdaman, at maging yung mga kapatiran namin na dumaranas din ng karamdaman na hindi ko nabanggit. Ikaw po, Panginoon, ang magkaloob ng miracle, yung kagalingan, kung paano ka po nagpagaling noong panahon mo, ganun pa rin, Panginoon, yung kagalingan na mararanasan ng bawat isa. Basta't magtiwala lamang sa iyo, lumapit, sumampalataya sa iyo, alam ko po, Lord, na pagagalingin mo po ang sino man na lumalapit sa iyo. Ganun din, si Sister Carmen Javier de Mata, panalangin para sa good health, para sa kanya at sa kanyang pamilya. Lord, ikaw po ang mag-protect sa kanyang pamilya, yung covering, yung maayos na kalusugan po ang ipagkaloob po sa kanila. Ganun din yung provision, financial provision para sa kanilang business. At ganun din yung bigyan po sila, may God give and allow na matuloy po yung ang bentahan ng property na dinidispose nila sa good at right buyer. Lord, ikaw po ang magkaloob sa kanila ng maayos na buyer, kung ano man ang kanilang binebenta na property. Tikisa kami sa panalangin na maibenta po nila ito na maayos. Ganun din po yung financial provision sa kanilang business. Panalangin para kay Brother Jason, para sa kanyang sa research ng kanyang anak na ginagawa sa filming sa ibang lugar. Kayo po ang magbigay sa kanila ng mga bagong ideas. Lord, bigyan po ng wisdom yung kanyang anak dito sa kanilang ginagawang project of filming doon sa kanilang sa ibang lugar. Ikaw po mag-iingat at gawin mo pong maayos, maging maganda itong kanilang ginagawang filming na ito. Samahan mo po sila, Lord, at ito po ay aming tinataas lahat ng panalangin na Brother Jason, na Carmen, na Sister Carmen, at na Sister Lorna. Ito po, Panginoon, ang tutugon sa lahat ng ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po nating ilapit sa Panginoon ang panalangin at pasasalamat po nila Ate Joanne at ni Ate Mayet. Mula po kay Ate Joanne, praying for healing sa kapatid na nag-undergo ng chemotherapy dahil silang cancer. At ang isa ay breast cancer. Yes, Lord, nilapit po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid po ni Ate Jo, Panginoon, na dumaan po sa chemotherapy, Panginoon. Yes, Lord, sa iyo po namin sila tinataas, Panginoon. Ano man po, Panginoon, yung mga pangangailangan dito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mag-provide, Panginoon. Patuloy niyo pong samahan sila, Panginoon, sa kanila pong sitwasyon ngayon, Panginoon. Wala po silang ibang lalapitan, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos ng kagalingan, Lord. Wala pong sakit, Panginoon, na hindi po nyo kayang pagalingin, Panginoon. Wala pong maliit o wala pong matinding sakit, Panginoon, na kaya mong pagalingin. Kaya Lord, sa'yo po namin sila pinagkakatiwala. Sa anak ng isang kapatid na nagkaroon ng problema sa spine at nahihirapang maglakad at nag-undergo din ng therapy. Yes, Lord, sino man po itong nilalapit ni Ate Jo, Panginoon, kayo po ang patuloy na kumatag po sa kanya, Panginoon, nahihirapan po siyang maglakad. Lord, ipuin niyo po yung kanyang mga binti, kanya pong mga paa, Panginoon, na siya po ay makalakad ng maayos, Panginoon. Yung pagsamahan niyo po siya, Lord, sa therapy niya po, Panginoon, na makakatulong sa kanya, Panginoon, upang makalakad na muli. Lord, sa'yo po namin siya tinataas. Ngayon pa lang, Panginoon, in Jesus' name. Pasasalamat sa kapatid na pinagaling na ni Lord from stage 1 breast cancer. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Tunay po, Lord, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. At yun nga po, Panginoon, di na po kailangan mag-undergo ng chemo. Yes, Lord. Isa po kami nagpapasalamat, Panginoon, kay Ate Jo sa patuloy na pagsama po sa kanya pong kapatid, Lord, na
Ngayon po, Lord, ay nararanasan na po, Panginoon, yung pagpapagaling niyo po, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy na samahan niyo po siya, Lord. Total healing, Panginoon, ang kanya pong mararanasan. We thank you, Lord, sa mga pasasalamat at sa mga panalangin ito, Lord, ni Ate Joanne. In Jesus' name, galing kay Ate Mayet. Thank you, Lord, sa magandang lab test results namin ni Gary. Yes, Lord, marami pong salamat. At nakikisa po kami, nagpapasalamat kila Ate Mayet at Kuya Gary, Panginoon, sa maganda pong result, Lord, na natanggap po nila, Panginoon. At kinikilala po namin, Lord, na kilos mo ito at blessing mo po ito, Panginoon. At dalangin po nila, Lord, sa kanya pong kapatid na si Kuya June na maging normal po yung red blood cells count po. Yes, Lord, sa po namin siya nilalapit, Panginoon. Ang kanya pong test na ito, Panginoon, ay maging normal. In Jesus' name, in Jesus' name. At maging yung kay Ate Dory, Panginoon, sa kanya pong operasyon sa mata, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, pinapasalamatan ka na po namin, Panginoon, dahil alam po namin, Lord, na hinihipo niyo na po yung mata ni Dory, Panginoon, na maranasan po nito, Lord, yung restoration, Panginoon. At maging magkaroon na po ulit siya ng malinaw na paningin. In Jesus' name, maging sa pag-upo po ni Kuya Gary, yes, Lord, gamitin niyo po yung iinumin niyo pang gamot, Panginoon, maranasan po niya, Lord, yung pagpapagaling mo. Maraming pong salamat, Lord, sa buhay po ni Ate Joanne at ni Ate Mayet. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Yes, Lord, patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Kay Maring Rosana, Panginoon, papuri at pasasalamat sa Diyos sa paggabay at pagkakalob mo sa kanilang buong sambayanan. Yes, Lord, spiritual growth ng Alive in Faith, Diesel, healings ng lahat ng may sakit, Panginoon. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman, Panginoon. Ano man ang napanalangin ni Maring Rosana, Panginoon, ay pagagalingin niyo po. Ganun din po, Panginoon, magkaroon ng favorable result sa kanyang MRI this February, Panginoon. Ipuin niyo po, Panginoon, ano man ang ramdaman, Panginoon, ay pagagalingin niyo po. Kay Armin Pontud, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, na maging maayos ang internet connection nila ni Seni Rovira upang maka-join sila sa kanilang cell meetings, Panginoon, sa POP online. Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, na kaya niyo pong gawin, Panginoon, ang lahat ng bagay. Imposible sa tao, Panginoon, pero wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Ano man ang kanyang panalangin, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa kanya. Ganon din po, Panginoon. Also praying sa kagalingan ni Seni at ng kanyang mga apo, Panginoon. Nilalapit niyo po namin, Panginoon, si Seni at ang kanyang mga apo na mapagagaling niyo po, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Healing and provisions para sa chemotherapy ni Heidi. Panginoon, pagagalingin niyo po, Panginoon, ano man ang karamdaman ni Heidi, Panginoon. At si Lu Omujed, Lord bless and guide sa kanilang pamilya, Panginoon. Gabayan niyo po, Panginoon, ang pamilya ni Luz sa buhay nila, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Nag-isa kami, Panginoon, sa papuri pasasalamat ni Sister Joanne, sa protection, sa wisdom, provision at guidance ni TJ sa araw-araw na pagpasok. Yes, Lord, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang aming pinataas sa kabutihan mo, sa buhay po ni TJ, sa buhay po ni Joanne, sa kanilang pamilya. Salamat po, Lord, sa iyong answered prayer sa kanila. Ganun din, si Sister Bergie, salamat, Lord, sa second year anniversary ng Baras Church planting noong January 31. Sa Baras team at sa homegrown na nag-share ng blessing na naganap na anniversary ng Baras at sa lahat ng mga dumalong member.
O Lord, to you will be all the glory. Ikaw ang tinataas namin, Panginoon. Salamat po sa maayos na naging university, Meras Church. Salamat sa pagsama mo kay Sister Bergie, sa kanilang mga kasama dito sa church party. Salamat po, Lord, sa iyong pagkilos sa bawat isang miyembro na tumalo dito sa university. Pero din kay Sister Lilia Ellie, nagpapasalamat din siya, Lord, sa kanyang anak na niloob mo yung bayan niya. Salamat, Lord, sa katugunan mo. Ay tuloy-tuloy na ang pagbola nila. Lord, salamat sa blessing. Salamat sa pagpapala mo sa hanap buhay ng anak, ng mga buyer na tumatangkiling ng mga binebenta ng kanyang anak. Salamat po, Lord. At ganun din kay Vic Malikdem. Patuloy rin at masasalamat sa iyo, Lord, sa naging maayos na BP niya. Lord, po ang bilang Diyos at ikaw po ang tumukod sa panalangin niya na maging maayos yung kanyang BP. Purihin ka, Lord, sa lahat ng ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan, salamat sa Panginoon at sa isang katatapos na naman na prayer session dito sa ating Power of Prayer. Alam niyo ba mga ka-POP, yung mga pinadala niyo ay request from you pero ito po ay privilege for us na ipanalangin kayo. No? Kung wala po kayong pinadala ay wala po kaming ipag-pray. So patuloy niyo pong isend yan dahil kami po ay nagiging bahagi ng pag-pray sa Lord. Jesus prayed, so do we. No? Tayo rin po ay dapat pray. So, salamat po sa mga prayer requests. Yung pong mga iba, pwede pang ihabol for the same broadcast. At yan po ay kinokolekta ng ating mga prayer intercessors at pinagpe-pray separately sa kanilang face-to-face or online meetings man. Okay? Bago po matapos ang gabing ito ay pagkakaroon po tayo ng mga regular na announcements. Ipa-flash po sa screen ang mga announcements po natin. Okay, kung gusto niyo po magkaloob, our tithes and offering, naka-flash po yung bank account, BPI peso account, at BPI dollar account ng TMCC. For GCash, i-click nyo na lang po yung bills and hanapin nyo po as scroll yung Damasaya Community Church at i-guide po kayo kung paano bills payment. Mas madali na po yung proseso. Kita-kita po tayo this coming Sunday sa ating worship service, 8 a.m. Sunday, be it online or in person. Sama-sama po tayo mag-worship. Again, our theme is the God of Fulfilled Promises. So magkita-kita po tayo roon sa church, online church, sa physical church. Let us worship together. Children's service po ay in person. The Messiah Kids po ang nag-handle niyan, mga kabataan po natin. At yan po ay kasabay ng ating Sunday worship service. Dalhin niyo po yung mga anak. Huwag kayo mag-atubilig, dalhin sila dahil they will be taken care of through the Messiah Kids. Wednesdays, katulad po ito, linggo-linggo na po ito lagi, ang Power of Prayer starting today for 2020 tonight for 2026. Sama-sama po tayo mag-pray every Wednesday. I suggest na i-reserve nyo po yung inyong mga data or internet connections for Wednesdays. Pag-usapan nyo na sa family to reserve yung bandwidth para kayo ay talagang ma-enjoy yung ating Power of Prayer. 6, surrender, strength. Follow TMCC on Facebook. Kung hindi pa na-follow, click The Messiah Community Church and then click follow. Invite nyo rin yung mga friends nyo. By liking our page, sila rin ay makikita to and perhaps they will be enticed to like our page too. Ibig sabihin na i-share po natin yung ating mga online worship service at itong POP at mas marami pong naabot ang mensahe ng Lord. So follow Facebook, TMCC Facebook. Gusto ko rin nung ipaalala, tulad ng binanggit ko kanina, continue to pray po sa ating 70th anniversary. Exact date po ay i-announce. Pero ngayon pa lamang ipag-pray na natin lagi yung ating 70th anniversary. Dahil again,
7 decades is God's milestone with TMCC. Okay po ba? Tawagan po natin ulit si Pastor Glenn para sa ating closing prayer and benediction. Okay, salamat sa Lord sa ating katatapos na prayer time. Tayo po ay magpasalamat muli kay Lord at manalangin tayo ngayon sa pagwawakas. Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat. Kinikilala po namin na ikaw ay napakabuting Diyos. Ikaw ang Panginoon na nagmamahal sa amin. Kaya pag kami lumalapit sa iyo, nakikinig ka. Salamat po na you care for us. We can cast our cares upon you for you care for us. Salamat po at doon lang ay napatatahimik ang aming puso, humuhupa ang aming mga kalooban, yung aming mga kalungkutan ay pinapalitan mo ng kapanatagan, yung aming mga concerns, Lord, ay binibigyan mo kami ng kasiguraduhan sa iyo. Maraming salamat po sa mga tinugon mo ng panalangin at yung mga tinutugon mong patuloy, Lord, sa aming buhay. Kami po ay nagtitiwala sa iyo na palaging best ang plano mo sa amin. Kaya sa iyo po namin iniaalay ang lahat. Panginoon, thank you din sa lahat ng nakasama namin sa pananalangin. At salamat din po sa mga kapatid na to na nanguna sa prayer, mga prayer leads, Lord, pati po ang aming tech team. Salamat po sa lahat, Lord. And thank you for your spirit for helping us pray according to your will. Maraming salamat. Muli po, Panginoon, kinakatiwala namin ang bawat isa sa amin sa iyong pagkalinga at sa iyong pag-aalaga sa amin. Tinatanggap po namin ang iyong pag-ibig na sagana, ang pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo at ang laging pagsama ng banal na Espiritu. We claim your word, you will never leave us nor forsake us. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Amen, amen, amen. Okay, Salamat. God bless you all. Blessing. God bless you all. Before we go, this night's Facebook live broadcast of the POP is brought to you by none other than our Lord and Savior Jesus through Amen. the prayer list. Thank you, Kuya Larry. Thank Chris, you. God bless po. Kuya Egay, God bless Thank you. you sa tech Salamat. Thank you team. po, tech Thank you team. din Thank sa you. mga God hindi dito bless. rito, sina Carmela, bless. si Ate Ami, si Pastor Glenn, si May de la Sena, nandito si Carmela. Ayan, ang ulit na yan. Salamat po. Salamat sa suporta and see you next God bless. See you. Wednesday. God See bless you on you. Wednesday. Okay, we love you. Love you. God God bless bless. po. God bless. Good night po. Bye.